Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Bad news po para sa mga motorista dahil magkakaroon po ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo o ang mga kumpanya ng langis bukas. Araw po yan ng Martes, May 28. Batay po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng 20 sentimos hanggang 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, gasolina at sa kerosene. Mamaya po i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara na po ng walang pasok ngayong araw ng Lunes, May 27 ang ilang lungsod at lalawigan dahil sa bagyong Aghon. Kabilang sa mga walang klase ngayong araw sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ang Las Piñas City at Malabon City. Sa Valenzuela City naman ay walang pasok sa kinder to senior high school, sa public at private school sa ilalim ng Signal Number 1, habang online classes naman lamang para sa tertiary level. Wala ring klase ngayong araw sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga lalawigan ng Aurora, Batangas at Laguna, habang all levels naman ng public schools ang walang pasok sa probinsya ng Quezon. Suspendido naman ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa Aurora at Quezon provinces maliban sa mga nagbibigay ng health services, mga nasa peace and order at disaster response. Hataw Balita ngayon. Iginit ang Department of Foreign Affairs o DFA na iligal ang bagong polisiya ng bansang China hinggil sa pag-aresto sa mga umano'y magiging trespassers sa West Philippine Sea o WPS na inaangkin nilang teritoryo. Sa isang pahayag kahapon, May 26, sinabi ng DFA na hindi maaaring ipatupad ng China ang nasabing hagbang sa ilalim ng teritoryo ng isang sovereign state dahil tanging ang nagmamay-ari sa lugar lamang ang pinapayagang gumawa ng batas na sasaklaw doon. Binigyang diin din ng Pilipinas na direktang lalabagin ng China ang international law kung aarestuhin nito ang mga pumapasok sa WPS na sinabi nilang bahagi ng expansive 10-dash line. Pinuna rin ng DFA ang regulations on administrative law enforcement procedures for Coast Guard agencies ng China na magsisimula na umano nilang ipatupad sa June 15. Patuloy na hinihimok ng DFA ang China na sumunod sa international law at tigilan ang paggawa ng mga hagbang na nagpapagulo sa kapayapaan at stability ng rehiyon. Hataw Balita ngayon. 21 baril ang isinuko ng kampo ni Barangay Captain Crescente Enteng Canada sa Criminal Investigation and Detection Group 11 bandang umaga nitong Sabado, May 25. Kabilang narito ang handguns, rifles at mga shotgun. Si Crescente Canada ang isa sa kapwa-akusado ng religious group leader na si Apollo Kibuloy sa kasong human trafficking at child abuse. Sa isang mensahe na ipinost sa social media, sinabi ni Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, ipinatago ng kanyang kliyente na isang gun sports collector ang mga naturang baril sa mga otoridad. Ito'y bilang pagpapakita na wala siyang intensyon na gamitin ito upang protektahan si Kibuloy laban sa mga otoridad. Noong May 2, 5 baril din ang isinuko ng kampo ni Kibuloy sa mga pulis. Stranded ang mahigit 2,000 pasahero sa Batangas Port bunsod ng epekto ng bagyong Aghon sa lalawigan. Ilang bayan din ang nakaranas ng brownout o kawalan ng supply ng kuryente. At mula sa Batangas, si Lynette Bahe humahataw live. Hataw Balita ngayon. Lynette, good morning. Ano na ba ang sitwasyon ngayon dyan sa inyong lugar? Magandang umaga, Sherwin. Sa ngayon nga, tila wala na ang pag-ulan dito sa Batangas, partikular na dito sa Tanawan ay maayos na ang panahon.
Kumpara kahapon na halos walang tigil ang pag-ulan na may kasamang malakas na hangin simula noong Sabado. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, tinatayang nasa 2,271 ang bilang ng mga stranded na pasahero sa Batangas Port dahil sa kanseladong biyahe dulot ng bagyong Aghon. Katuwang naman ng Port Management Office and Asia Terminals Incorporation at Shipping Lines sa pamamahagi ng pagkain sa mga naapektuhan ng mga kanseladong biyahe. Samantala, nakaranas din ng walang kuryente ang ilang barangay sa San Juan, Batangas habang may kuryente lang sa ibang bahagi ng bayan. Dagdag pa rito, bunsod ng pagbaha at malalim na tubig, hindi makapasok ang mga sasakyan sa alternatibong ruta papuntang Quezon Province via Lipahan, San Juan, Batangas, Sukabay, Quezon. Inanunsyo naman na walang pasok ngayong araw, May 27, para sa mga mag-aaral sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan. Dagdag ko na rin, Sherwin, ayon sa inilabas ng Pag-asa kaninang alas 2 na madaling araw, tinanggal na nga ang pansamantalang pagsuspinde sa mga biyahe ng lahat ng barko at bisera sa lugar na sakop ng Coast Guard Station, Batangas. Kaugnay nito, resume na ang lahat ng biyahe ng barko at bisera sa buong lalawigan. Gayunpaman, hinihikayat ang lahat na mag-ingat at gumawa ng mga naa-access na hakbang kaugnay ng anumang hindi inaasahang pagbabago sa panahon, lalo na sa mga malaking barko na maaaring makasagupa ng malaking alon. At yan muna ang update mula dito sa Batangas. Balik sa Sherwin. Alright, maraming salamat, Lynette. Bahe nag-uulat ng live mula sa Tanawan, Batangas. Hataw Balita ngayon. Gusto nang makauwi ng nasa mahigit 158 na pasahero na stranded sa Port of Real Quezon, bunsod ng bagyong Aghon. Nasa 103 na pamilya naman ang nasa evacuation center ngayon. Mula sa Real Quezon, si Marcus Doria, humahataw live. Hataw Balita ngayon. Marcus, kamusta ang sitwasyon ng mga apektadong pasahero dyan? Okay, magandang umaga. Narito nga tayo sa Real Port dito sa lalawigan ng Quezon at nagsana nga ang mga pasahero na umaasa na magkakaroon ng biyahe kabilang ang mga na-stranded noong Biyernes pa ng gabi. Gusto nang makauwi ng mga pasaherong na-stranded sa Real Port sa lalawigan ng Quezon, bunsod ng bagyong Aghon. Ang iba sa kanila, gabi pa nitong Biyernes nang na-stranded sa nasabing pier. Katulad na lamang ni Ginang Mabel San Jose, residente ng Pulilio Island. Pulilio Quezon po. Bali po, dumating po kami dito ay Friday ng gabi. Nagtatatlong gabi na po kami dito. Dahil po sa bagyo, nagkaroon po kami. Sana po ay nagkaroon na po ng biyahe. Kaya ganun po kami. Samantala, inilikas na din ang nasa 103 pamilya na nananirahan malapit sa coastal area. Ayon kay Kapitan Eneng Andrew Dugayo Jr. ng Barangay Ungos, Real Quezon, pinilit na nila Noel anila umanong palikasin dahil sa laki ng alon. 103 po lahat ang amin pong individual. Kaya po namin sila pinors na ma-evacuate sa kanila. Kasi delikado po yung lugar na yun. Lagi na po nagkakaroon ng bagyo kami dito. Ay lagi po yan sila unang tinatamaan, yung mga nasa gilid ng seawall, nasa tabing dagat. At hindi nga po biro ang laki ng hampas ng alon. Yung pong tinatawag natin storm surge na nakakapinsala po ng kanilang bahay at saka ng hangin seawall. At yan po ay lumalampas pa nga ng karsada papunta dun sa kabilang side ng aming barangay. Samantala, namigay naman ang lokal na pamahalaan ng tulong para sa mga na-stranded at nasa evacuation center sa kanilang bayan. At yan muna ang ating update mula rito sa Port of Real, lalawigan ng Quezon. Balik sa inyo dyan, Noel. Alright, maraming salamat Marcus Doria mula dyan sa Real Quezon. Hataw Balita ngayon.
Umabot na sa 25 na individual ang lumikas bandang umaga nitong linggo dahil sa takot na abutan ng posibleng pagguho ng lupa o pagbagsak ng mga bato sa kanilang bahay. Mula sa Binangonan, Rizal, si Jenica Cruz, humahataw live. Hataw Balita ngayon. Jenny, kumusta dyan sa inyong dako? Patuloy ba ang pag-ulan? Good morning, Pres. Ay patuloy na nakakaranas pa rin dito sa lalawigan ng Rizal na pabugso-bugso ng ulan. Lalo na ngayong umaga pa lamang ay mapapansin na ang patuloy na pag-ulan nga rito. At ngayon nga, ayon nga sa ating mga nakausap ng mga residente dito nga sa Aida Street, Barangay San Carlos, Binangonan, Rizal, sa tuwing nga sumasapit ang ganitong panahon ay talaga naman nila nagkukusa na silang lumikas. Pag alam ko pong may bagyo, tapos delikado na yung mag-ina ko, automatic po yun. Lilikas na po ako, mag-evacuate na po talaga ako. Dagdag pa nga ng residenteng si Edison Gonzales, nagulat na lamang nga sila nang may bumagsak na bato sa kanilang bubong. Mga Opo. residente doon nagkukusa. Kusa na po talaga kaming nag-evacuate po. Kung sakali na mamapuno ang kanilang pansamantalang matutuluyan dito nga sa Barangay San Carlos Covered Court, ay nga kay Kagawad EJ, maaari naman silang ilipat sa mga eskwelahan na malapit sa lugar na gagawing evacuation center. At kanina nga lang, Chris, ay nakapanayam nga natin ang kapitan dito sa Barangay San Carlos. Halos magdamag talaga sila nakamonitor, lalo na doon sa area ng Aida Street kung saan madalas ay nagkakaroon nga doon ng mga landslide. At hindi pangkaraniwang lamang na mga lupa ang bumabagsak, talagang malalaking bato doon sa area na yan. Kaya nandito tayo ngayon sa area ng kung saan nandito yung mga taong in-evacuate doon mula sa Aida Street. At sa ngayon, inaasahan na kung sakali gaganda nga ang panahon dito sa lalawigan ng Rizal, ay nasa mga residente na ng Aida Street kung sila ay babalik na doon sa kanilang lugar, Chris. Alright, ingat kayo dyan. Jenica Cruz mula sa Binangonan, Rizal. Hataw Balita ngayon. Nasira ang ilang bahay nang manalasa ang isang buhawi sa Labezares, Northern Samara. Samantala, balikbiyahe na ang ilang mga pantalan sa Eastern Visayas matapos bakan sila dahil sa bagyong Aghon. At mula sa Tacloban City, si Cyrex Remanes humahataw live. Hataw Balita ngayon. Cyrex, gaano kalala ang naging pinsala sa mga apektadong bahay dyan, Cyrex? Yes, Sherwin, isa sa mga nasirang bahay sa Barangay Kaburihan, Labezares, Northern Samar, wala ng mga bubong at halos pader na lang ang naiwan. Pasado alas 3 ng madaling araw nitong Sabado, May 25, bukod sa 12 bahay, nasira rin ang covered court ng nasabing barangay. Sherwin, nasa 12 individual naman ang naging biktima ng buhawi na nagtamo ng mga sugat, habang ang ilang mga residente ay ligtas na nailikas sa mga evacuation center. Ayon sa mga otoridad, humigit kumulang 350,000 pesos ang naging kabuang halaga ng pinsalang idinulot ng nasabing buhawi sa lugar. Samantala, kagabi lang nakauwi na ang last batch ng mga na-stranded na mga pasahero sa Allen Port sa Northern Samar papuntang Matnog. Ditong Sabado pa ng hapon, May 25, balikbiyahe na ang ilan sa mga pantalan sa Region 8 matapos tanggalin ng Philippine Coast Guard ang suspension sa mga biyahe palaot. Ilan nga sa mga pantalang o sa ilang mga lugar na nagbalik ng biyahe, Sherwin, ay ang ilang mga lugar na sakop ng Western Leyte, Eastern Samar, Western Samar, Northern Samar at Biliran. At yan muna ang update mula dito sa Tacloban. Balik sa iyo, Sherwin.
Maraming salamat, Cyrex Remanes. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa pagitan ng mga pulis at rallyista gabi nitong Sabado matapos ang maghapong panawagan ng mga rallyista na itigil na ang digmaan sa Gaza at pakawalan ang mga bihag doon. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, bakit nagkaroon ng bangayan sa pagitan ng mga pulis at rallyista sa Tel Aviv, Israel? Noel, maghapong nanawagan ang mga rallyista sa Israel noong Sabado, May 25 sa agarang pagtatapos ng digmaan sa Gaza at upang maibalik na ang mga bihag na nandoon pa hanggang ngayon. Marami sa mga rallyista na tumutungo sa mga lansanang Tel Aviv, Haifa, Rehoboth at ang iba pa ay nakusahan ng pamahalaan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ng korupsyon at binatikos din ang pamamahala nito sa digmaan kontra Hamas. Subalit ayon sa mga pulis, idinaklarang illegal na ang ginagawang pagpupulong ng mga rallyista kaya't sinabihan na ang mga ito na tapusin na ang rally. Sa Democracy Square ng Tel Aviv ay inagkaroon ng bayolenteng banggaan sa pagitan ng mga pulis at demonstrador matapos gamitan ng mga water cannons ang mga rallyistang tumangging itigil ang rally. Sa hiwalay na lugar ng protesta, inaresto ng mga pulis ang 2 tao dahil sa disorderly conduct. Anila, umalis ang mga ito sa inaprobahang lugar ng protesta at hindi sumunod sa bilin ng mga pulis at nagsimula magpaningas ng apoy at kaguluhan. Ang mga banggaan sa pagitan ng mga pulis at rallyista ay nagsimula dahil sa mga anti-government protest na nangyayari sa buong Israel. Nananawagan ang mga ito na pakawalan ang mga bihag na kinuha ng Hamas at magkaroon na ng general election. Balik sa iyo, Noel. Maraming salamat sa update, Jeffrey Coz, live mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ngayon ng ilang mga konserbatibo sa bansang United Kingdom ang pagpapatupad ng mandatory national service. Ito ang mahataw na balita ni Alvin Soledad. Hataw Balita ngayon. 12 buwang mandatory national service muling ipakikilala ng mga konserbatibo sakaling sila ay manalo sa general election. Ang mga may edad 18 ay maaaring mag-apply para sa isa sa 30,000 full-time na military placements o voluntaryong magsagawa ng community service 1 beses bawat buwan tuwing weekend. Sinabi ni United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak na naniniwala siyang ang pagbabalik ng mandatory service sa buong UK ay makatutulong sa pagpapaunlad ng nasyonalismo na umusbong sa panahon ng pandemya. Pinuna ng Labour ang mga plano na inaasahang nagkakahalaga ng halos £2.5 billion bilang desperado at hindi kabilang sa pondo. Nais ng Conservatives na makilahok ang mga mangungunang teenager sa isang pasimula sa Setyembre 2025 na may mga detalyeng gagawin ng Royal Commission. Ang mga paglalagay ng sandatahang lakas ay magbibigay daan sa mga kabataan na matuto tungkol sa cybersecurity, logistics, procurement o civil response operations. Ang pagboboluntaryong hindi militar ay nangangailangan ng 25 na araw sa mga organisasyon tulad ng Fire Service, Police at National Health Service o NHS. Ayon kay Prime Minister Sunak, ang hakbang ay makatutulong sa mga kabataan na matuto ng mga tunay na kasanayan sa mundo, gumawa ng mga bagong bagay at magambag sa kanilang komunidad at sa bansa. Sinabi ng Conservatives na matitiyak sa hakbang na ang mga kabataan na walang trabaho, sa edukasyon o sa pagsasanay o nasa panganib na masangkot sa krimen ay malilihis sa pagkariwara dahil sa krimen at sa kawalan ng hanap buhay. Alvin Soledad, humahataw sa balita. Ngayon. Hataw Balita ngayon. Apektado ng nangyaring malaking alon ang United States vessel, ang Trident Pierre na itinayo para maghatid ng tulong sa Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw Balita ngayon. Tinangay ng malalaking alon ang mga sasakyang pangdagat na ginagamit ng United States upang makapaghatid ng humanitarian aid sa Gaza.
Ang Trident, isang floating pier na ginawa ng Amerika sa baybayin ng Gaza, ay na-disconnect sa tugboat na humihila rito noong Sabado, May 25. Ayon sa Central Command o CENTCOM, ito ay nangyari habang naghahatid ng mga humanitarian aid tulad ng pagkain, inumin, gamot at temporary shelter sa Gaza. Parte ng floating dock ay napadpad sa baybayin ng Ashdod sa Israel. Dagdag pa ng CENTCOM, wala namang nasaktan sa mga US personnel nito. Ayon sa Pentagon, sa kabila ng nangyari, fully functional at operational pa rin ang nasabing floating dock. Siniguro rin ng Pentagon na walang tauhan na mula sa Amerika ang papasok sa Gaza. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon. Lumubog sa tubig baha ang ilang bahay sa Lucena City at Mauban sa Quezon Province dahil sa malakas na ulan na naranasan bunsod ng bagyong Aghon. At mula sa Quezon Province, si Japet Cablaida, humahataw live. Hataw Balita ngayon. Japet, meron pa rin bang mga pagbaha ngayon dyan sa lalawigan ng Quezon? Sherwin, unti-unti nang humuhupa ang ilan sa mga naitalang pagbaha, lalo na dito sa Lucena City. At ngayon ay tuloy ang ginagawang assessment at pagtingin sa iba't ibang mga lugar sa pangunguna ng PDRRMO. At simula pa nga, Sherwin, kagabi ay panakanakang pag-ulan na lamang ang nararanasan dito sa Lucena City. At gaya nga ng ilang mga naitala, itong Lucena City na nakaranas ng pag-apaw ng tubig sa ilog ng Dumakaa bandang umaga nitong linggo na nagdulot ng pagbaha sa kabahayan sa Barangay 6 at kalapit na mga barangay. Umabot sa unang palapag ang tubig baha at ang ilan sa mga residente ay agad namang nailikas. Hanggang dibdib din ang matinding pagbaha sa Purok Puting Buhangin sa Barangay Kota, Lucena City nang umapaw ang Dumakaa River sa lugar. Kaparehas ding sitwasyon ang karatig barangay nito na Barangay Dalahican at sa tulong ng mga kawani ng barangay at residente sa lugar na ilikas ang mga residente at ang iba naman ay nanatili na lamang sa kanilang bahay at hinintay na bumaba ang tubig baha. Binaharin ang ilang pangunahing lansangan sa bayan ng Mauban na umabot hanggang dibdib sa Barangay Santol at Barangay Luwal. Nagtulong-tulong naman ang mga residente at rescuer upang mailikas ang mga na-stranded sa kani-kanilang bahay. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Quezon, umabot na sa mahigit 3,000 individual ang nasa evacuation center sa lalawigan. 8 bahay naman ang naitalang totally damaged at 151 ang partially damaged houses. Sa ngayon ay nag-uumpisa ng mamahagi ng 15,000 family pack ang lokal na pamahalaan ng Quezon sa mga bayang apektado ng bagyong Aghon. Sherwin, inaalam pa ngayon ng lokal na pamahalaan ng Quezon ang kabuuang damage sa infrastruktura at agrikultura. Tuloy-tuloy din naman ang restoration ng power supply sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sherwin? Doon sa mga nagtatanong, Japet, kung possible na ba daw yung mga daanan papunta ng Bicol? Pwede na ba? Sherwin, itong going to Bicol, possible ito. Maging ang mga pangunahing lansangan patungo sa iba't ibang lugar dito sa bawat bayan sa Quezon Province. May ilan lamang silang naitala na mga landslide, pero karamihan naman sa mga ito ay kalahati ng kalsada o bahagi ng kalsada, isang lane lamang ang nagagamit. Alright, maraming salamat. Japet Cablaida, nag-uulat ng live mula sa Lucena City. Hataw Balita ngayon. Nasa 500 pamilya na ang nasa evacuation center sa iba't ibang mga bayan ng Laguna matapos ilikas ng mga lokal na pamahalaan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan at mga pagbaha sa lalawigan dulot ng bagyong Aghon. Si Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita ngayon.
Umabot na sa 500 pamilya ang nasa evacuation center sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Laguna matapos ilikas ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan, bunsod ito ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa probinsya. Ayon kay Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO Head Aldwin Sejo, nakaranas ng malakas na pag-ulan at pagbaha ang lalawigan. Sa ngayon nakapagtala ang PDRRMO Laguna ng mga inilikas sa bayan ng Los Baños, Magdalena, Calamba, Kalayaan, Victoria, Pami, Pangil at Santa Maria, Laguna. Hindi ho sila maapektuhan ng pagbaha. Kasi kalimitan na ini-evacuate sir ay bahain yung lugar nila, landslide prone area yung lugar nila. Unti-unti yung nadadagdagan ng namin ang aming evacuate. Sa ngayon po, ang bisang una niya number of families ay umaabot na ho ng 500 ho, more or less. Ongoing ho kasi yung pagbibilang din namin. Dagdag pa ng PDRRMO Head, maraming mga sasakyan na stranded sa mga lansangan dahil sa mataas na tubig baha sa mga kalsada. Marami ho dito sa 4th District. Yan ho, yung sa part ng Pami. Dito ho sa Pagsanhan. Dito ho sa Santa Cruz. Mataas ho dito sa Alawan, Victoria area. Marami yung na-stranded na mga sasakyan, mga light vehicles, hindi ko makadaan. Nakaranas din ng power interruption ang ika-4 na distrito ng Laguna dahil sa mga nagbagsakan na puno at poste ng kuryente. May mga power interruptions, so kaya kami dito sa Santa Cruz din. Naka-generator ho kami na. Mostly po, 4th District, pero may naiya na rin ho. Meron din hong naitala sa bayan ng Rizal. Meron din hong sa Bigyan. Sabihin ho, karamihan ho ay 4th District, pero kasama ho yung 1st District. Kasi Bigyan ho, 1st District na apektuhan dun ho, saka 3rd District. Yung mga naitala ho na bumagsak na poste, may mga puno rin ho na naapektuhan yung wire. Meron din sumasabit yung mga sanga, nagkakaroon po ng matatawag na short circuit or nagkakaroon ng problema sa linya. Gawa ho ng mga sumasabit na sanga rin ang po. Sa ngayon patuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan sa mga evacuees katulad sa Calamba. Samantala patuloy naman ang ginagawang monitoring at clearing operation ng PDRRMO Laguna sa mga bumagsak na puno sa lugar. Sa kuha ng video ni Ma'am Cherry Black, umapo ang ilog ng Pagsanhan, Laguna, kaya ang ilang mga bahay pinasok na ng tubig baha. Mula rito sa Laguna, Christian Lopez, humahataw sa balita. Ngayon, Hataw Balita Ngayon. Isang bahay ang nasira sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte matapos manansala ang isang ipo-ipo dulot ng bagyong Aghon. Dahil dito, 2 ang naitalang nasugatan sa nasabing insidente. Mula sa Labo, Camarines Norte, si Brian Balderaje, humahataw live. Hataw Balita Ngayon. Brian, kumusta na itong 2 nasugatan na ito dahil sa bagyong Aghon? Sa ngayon, nasa maayos na kalagayan na itong 2 residente na nasugatan nga matapos ang pananalasa ng isang ipo-ipo sa kanilang lugar dulot nga ng bagyong Aghon. Sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Camarines Norte, dakong alas 11 ng umaga noong Sabado, May 25, dulot ng bagyong Aghon, isang malakas na ipo-ipo ang tumama sa Barangay del Rosario sa bayan ng Mercedes. Dahil dito isang puno ang nabunot na agad tumama sa isang bahay dahilan para masira ito at masaktan ang mga nakatira dito na sina Princess Elaine Sabanal at Rodolfo Sabanal. Agad na isugod sa pinakamalapit na ospital ang 2 nasugatan at ngayon nga ay nasa maayos na kalagayan. Samantala kahapon ay hindi madaanan ang isang spillway sa Barangay Malibago sa bayan ng Labo. Simula tanghali dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog, dulot nga ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa bagyong Aghon. Sa pinakahuling situational report na inilabas ng PDRRMO, aabot sa 10 pamilya na din o katumbas ng 50 individual
ang naapektuhan ng bagyong Aghon sa lalawigan. Sa ngayon, passable naman ang lahat ng kalsada dito sa lalawigan ng Camarines Norte, partikular dyan sa may kahabaan ng Maharlika Highway. At ngayon nga, nakararanas na lang naman tayo ng manakanakang ulan at pagbugso ng hangin dulot nga ng bagyong Aghon dito sa Camarines Norte. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Brian Baldirahen, nag-uulat mula sa Camarines Norte. Hataw Balita ngayon. Nakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Laguna dahil sa pananalasa ng bagyong Aghon. Kaugnay nito, pansamantalang hindi nadaanan ng mga motorista ang bahagi ng National Highway sa bayan ng Bae, Laguna. At mula sa Bae, Laguna, may humahataw na balita si Benedict Samson live. Hataw Balita ngayon. Benedict, kamusta naman ang sitwasyon ngayon dyan sa bayan ng Bae? Meron pa bang baha? Magandang umaga, amigo. Narito nga tayo ngayon sa Bae National Highway sa bayan ng Bae, Laguna upang tignan nga yung kalsada na kahapon ay pansamantalang hindi nadaanan ng mga maliliit na sasakyan. Amigo, mula sa signal number 2 ay nailalim na lamang ng signal number 1 ang Laguna dahil sa pananalasa ng Severe Tropical Storm Aghon. Dahil sa epekto ng bagyo, nasa orange category ang heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng Laguna. Bunsod ng malakas na buhos ng ulan, pansamantalang dinadaanan ng mga light vehicle ang Bae National Highway sa Barangay Dila sa Bae, Laguna at Kalawan National Highway sa Barangay Pangyas, Kalawan, Laguna. Ang mga tauhan naman ng 4 or 2nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion ay tumulong naman na hilain ang tumirik na sasakyan sa National Highway sa Bae, Laguna. Bilala naman ito sa pinakamalapit na gasoline station at talaunan ay maayos namang nakauwi sa kanilang tahanan ang dulan nitong pamilya. Samantala, nagsagawa naman ng rescue operation ang mga tauhan ng 2nd Civil Military Operations Battalion sa mga apektadong residente mula sa Barangay San Isidro, Tagumpay, Trangka, Dila, San Agustin at Masaya sa bayan ng Bae. Samantala, sa Cavite, nakaranas din ng pag-ulan ang lalawigan. Ang ilang-ilang river sa bayan ng Noveleta ay nananatiling nasa normal level, bagamat tumaas ito sa level 2, dakong 8:28 p.m. sa gabi. Ganun din ang Maragondon River ay nanatiling nasa normal level. Amigo, kung mapapansin natin sa aking likuran, ito yung National Highway sa bayan ng Bae. At kanina ay napansin din natin na nadadaanan na ito ng mga liit na sasakyan at maging ng mga motorsiklo. Sa ngayon naman, amigo, ay wala nang nararanasang pagbuhos ng ulan dito sa ating lugar. Balik tayo, amigo. Ayan, maraming salamat. Benedict Samson, nag-uulat ng live mula sa Bae, Laguna. Hataw Balita ngayon. 7 individual ang napaulat na nasugatan matapos mabagsakan ng puno sa magkahiwalay na lugar sa Bicol. Samantala, halos 2 oras naman na nagpalutang-lutang sa dagat ang 42 pasahero matapos na lumubog ang sinasakyan nilang motorized na bangka patungong Masbate City. Mula sa Masbate City, si Jerry Galicia, humahataw live. Hataw Balita ngayon. Jerry, maraming aksidente na nangyayari dyan sa Bicol dahil sa bagyo. Ano na ba ang lagay ng panahon ngayon dyan sa rehiyon? Yes, sa ngayon nga ay maaliwalas na panahon dito at wala na yung malakas na puno ng hangin at ng ulan tulad nung nakaraang Sabado ng manalasang ang bagyong Aghon dito sa Pagkulan. Iniulat ng mga otoridad na sa pananalasa ng bagyo, itong individual ang nagtamo ng injury sa 3 magkakahiwalay na insidente ng pagbagsak ng puno. Sa Legazpi City, Albay, 4 na individual ang nabagsakan ng malaking puno. 2 naman sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte. 1 naman sa Santa Magdalena sa Sorsogon. Batay sa dala ng Office of Civil Defense o OCD, Bicol, umabot na sa 6,130 pamilya na tumpas ng 10,349 na individual at 30 barangay ang naapektuhan pananalasa ng bagyong Aghon sa Bicol Region. Sa Camarines Sur, Isla ng Catanduanes, 206 na pamilya o 829 na individual ang dinala sa evacuation center sa kasagsagan ng bagyong Aghon.
Samantala, 42 pasahero ang sakay ng lumubog na motorized bangka na may pangalan na MV Oceanus na mula pa sa bayan ng Claveria sa isla ng Burias tungo sana ng syudad ng Masbate. Alas 7 ng umaga na umalis ang naturang bangka at kung tanghali ng araw ng Biyernes, naglabas naman ng no sailing advisory ang Philippine Coast Guard kaya napunta ng sama ng panahon sa karagatan. Halos 2 oras na nagpalutang-lutang sa karagatan ang mga pasahero na kumapit na lamang sa nakataob na bangka. Para maiwasan na magpaulit ang insidente, ihilingin naman ng Masbate PDRRM o sa RDRRMC o si Bicol na mas agad pagpapalabas ng advisory hinggil sa no sailing policy. Medyo late na yung pagpatawag kasi considering na meron na talagang tropical depression. Pero papasok pa lang ng Philippine Area of Responsibility. So siguro dapat anticipate. Dapat instead of yesterday, dapat nung isang araw pa para at least na inform, no, Coast Guard and other maritime, no, and other agencies na papasok talaga yung ano. At hindi naman natin alam kung magiging tropical storm siya. No? Depende lang din doon sa ano ng pag-asa. Ay nakauwi na mga pasahero dun sa lumubog na OMV Oceano sa karagatan sa bayan ng Balita. Balik sa'yo. Noel. Alright, maraming salamat sa iyong update, Jerry Galicia, live mula sa Masbate City. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 4. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigos, Sherwin Pulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, May 27, 2024. At mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Ako naman si Chris Fugaban mula sa Montreal, Canada at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.